Bagong trailer ng The Hour of Pepsi Paloma walang Vic Soto. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Miyerkules, January 22. Pero bago yan at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang bigating noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po at nakikiusap po ako sa inyo na huwag niyo pong i-skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo, mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, kahapon po ay nirelease na ang bagong trailer ng controversial movie na The Hour of Pepsi Paloma ng controversial director itself, Daryl Yap. At kung napanood nyo po ito mga kaparokya, ay wala na pong Vic Soto na nabanggit sa nasabing pelikula, unlike sa unang teaser nito na lantarang sinambit ang pangalan ng batikang host at komedyante. Mukhang kumambyo ang direktor na sa palagay natin ay may malaking tao sa likod ng pelikula nito para siraan at gumawa ng pelikulang tulad nito. Alam naman natin na sikat ang Eat Bulaga host na si Vic Soto at alam din natin na ang ilang kaanak nito ay nasa politika tulad ang anak nitong kasalukuyang mayor ng Pasig na si Mayor Vico Soto at ang kapatid na tumatakbong senador na si Tito Soto. At sa likod ng gag order mga kaparokya ay patuloy pa din ito sa pag-post patungkol nga po sa nasabing pelikula. Sino kaya ang nasa likod ng pelikula ni Direk Daryl Yap dahil ang tapang gumawa ng pelikula na pwedeng ikasira ng pangalan ng ibang tao? Malalaman natin kung pati sa MTRCB na ang chairwoman ay ang pamangkin nito na si Miss Lala Soto ay makapasa ito. At once na makapasa ito mga kaparokya, possibly meron talagang malaking tao behind this. And just to be fair naman po kay Direk Daryl Yap, pwede talagang walang nakitang mali sa nasabing pelikula except the first one, yung teaser nga po na nahantong po sa demandahan. Ang tanong mga kaparokya, anong mainstream media kaya ipro-promote ito? Tanggapin kaya ng TV5 na kung saan nandoon ang Eat Bulaga or sa GMA? Well mga kaparokya, tila natakot na atang makasuhan or madagdagan pa ng kaso ang direktor na si Direk Daryl Yap. Dahil sa official trailer nga ay hindi na nasama ang naunang teaser or ang pangalan ni Bossing Vic Soto. Medyo umurong ata ang direktor dahil halagang 35 million at may pagkakakulong pa ang pwedeng kahantungan nito if ever i-insist or mag-provoke uli siya tulad ng una nitong ginawa. At kung matuloy ang movie, sa palagay ko kapag may maling kwento sa movie, for sure di lang si Bossing Vic Soto ang pwedeng umalma dito at magsampa, kundi pati na din ang ilang tao na na-involve sa nasabing pelikula. Kaya tingin ko mga parokya, sa sarili ko lang palagay, bukod sa gusto nito ang mala confidential movie, ay nagamit din dito ang controversial director na si Direk Daryl Yap. Nagamit ang pagiging provocative type of person ito. Kayo mga parokya, ano sa palagay ninyo? Aaprobahan ba ito ng MTRCB? At nagagamit din ba sa palagay ninyo si Direk Daryl Yap dito? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:42 PM ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Hide and Sing. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito makita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 4,700 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,100 live viewers. So again, as of 1:43 PM ang It's Showtime po ay may 4,700 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5,100 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang Eat Bulaga under TV5 Philippines na may 2.22 million subscribers at sa It's Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may kasalukuyang 37.6 million subscribers. So as of 1:43 PM ang It's Showtime po under GMA Network, sila po ay may 20,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 34,000 live viewers. So again, as of
1:44 PM ang It's Showtime under GMA Network. Sila po ay may 20,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 35,000 live viewers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.5 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.26 million subscribers. So as of 1:44 PM ang It's Showtime po, sila ay may 65,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 111,000 live viewers. So again, as of 1:45 PM ang It's Showtime po, sila ay may 65,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 111,000 live viewers. So bali ang total na nakuha po ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng It's Showtime ay 89,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 151,000 viewers. So again, ang It's Showtime po ay may 89,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 151,000 live viewers. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership at bukas ay matutunghayan nyo na naman ang panibagong yugto ng ating online views update. Magpapaalam po muna ako. Thank you and God bless.